Malaki ang naitulong ng preemptive evacuation bago tumama ang super bagyong Juan, ayon sa Office of Civil Defense. Bukod naman sa assets ng Armed Forces of the Philippines, ginagamit din ngayon ang EDCA sites para sa deployment ng mga tulong. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Nakataas pa rin ang full alert status ng Office of Civil Defense at iba pang kinaukulang ahensya ng gobyerno. Aabot sa 2.4 milyong individual ang apektado ng super bagyong Uwan. Base naman sa pinakahuling ulat, umakyat na sa 18 ang naiulat na patay dahil sa bagyo. Pinakamarami ay sa Cordillera Administrative Region dahil sa pagguho ng lupa o landslide. May 2 ring naiulat na nawawala sa Cordillera habang 13 ang kabuang bilang ng nasaktan. Ayon sa OCD, malaki ang naitulong ng preemptive evacuation sa mas mababang bilang ng casualties kumpara sa bagyong Tino na umabot ng mahigit 200. Yun naman talaga ang ating SOP, no? We issued the warning. We encourage the local government units to implement their preemptive activities, one of which are preemptive evacuation. Then kung hindi po madala sa preemptive yung pakiusap, meron tayong mandatory hanggang maging forced evacuation, no? Wherein talagang sapilitan na based on the assessment prior to impact. Nilinaw naman ng OCD na ang posibleng pagbalik ng bagyong Uwan sa Philippine Area of Responsibility ay dahil nakapaloob din dito ang Taiwan. Pero may mga lugar pa rin sa Pilipinas ang posibleng maapektuhan. Sa extreme northern Luzon ang sinasabi, ibig sabihin yung Batanes area. Ano yung possibility, sir? Wind and some rains. Bukod naman sa mga ground, air at naval assets ng Armed Forces of the Philippines, kasalukuyang ginagamit ang EDCA sites para sa deployment ng mga dagdag na tulong. Una nang kinilala ng palasyo ang benepisyo ng EDCA sites sa panahon ng kalamidad. They are not idle facilities. Ang sabi ko nga, multi-role facility siya. So whatever purpose it may serve best, they will be used in that capacity. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.